Hello mga kapatid, God bless, good morning, hallelujah. Thank you Jesus. Kamusta na kayo mga kapatid? Okay lang kayo dyan? Salamat sa Lord. Ito medyo maulan ang panahon. Umuulan ng pagpapala. Praise God. Salamat sa blood covering. Ayun, ligtas pa rin tayo. Sa araw-araw, nagigising pa rin tayo. Thank you Jesus. At tuloy pa rin ang ating panalangin sa bawat araw na tayo nga ay balutan ng banal na dugo ng Panginoon para makaligtas tayo dito sa ating pinagtataguan nga na pandemic na yan. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Sa kabila ng lahat, ilang buwan na tayo naka-quarantine, hindi pa rin nagkulang ang Lord. Talagang napakabuti ng Diyos. Hindi niya tayo pinabiyaan, hindi na tayo iniwan. Ayun, kaya nga ligtas pa rin tayo dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya yun ang ating ginagawa ngayon. Bilang pagsalamat sa Panginoon, pinag-aralan natin yung mga salita niya, yung mga ginamit niya ng mga hari o pinagharian niya ay binabalikan natin para may matutunan tayo. Amen? Thank you, Jesus. Pag-aralan natin yung tungkol kay David, kaya sa nagtagumpay sa bawat laban niya. Kasi nga, sumasa kanya si Yahweh. Hallelujah. Ayun. Thank you, Lord. Kailangan sumasa ka atin lagi ang Panginoon para Emmanuel nga. Ewan. Matthew 1:23. Sumasa atin siya. Praise God. Kaya itong ginagawa natin, sumasa atin pa rin siya. Siya nagpatubo at nagpalago ng mga salitang to na may tanim sa ating mga puso. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Ayun, ang verse natin of the day ay 1 Samuel 16 verse 18. Isa sa mga lingkod na naroon ang nagsabi, si JC na isang taga Bethlehem ay may isang anak na magaling tumugtog. Wow, ang galing nito talaga si David. Ang dami niyang talent. Siya po ay matapang na mandirigma. Ayun, magaling sa tumugtog, matapang pang mandirigma. Mahusay magsalita. Wow, para pa lang tayo to si David. Mahusay magsalita. Amen. Thank you, Lord. Glory to God. At magandang laki. O, edi magandang babae tayo. Thank you, Jesus. Mahusay na magsalita. Thank you, Lord. At magandang lalaki. Nasa kanya si Yahweh. Kahit babae ka, kahit anong lahi ka, kung sumasa atin nga si Yahweh. Edi, mahusay nga tayo sa lahat ng bagay. Thank you, Jesus. Ayun. At sabi naman kasi dun sa 1 Corinthians 1:5, naalala ko lang mga kapatid, ilugsong na din. Dahil sa pag-isa natin sa Panginoon, na ito nga, kaya laging kasama ni David, ay naging masagana tayo sa lahat ng bagay, maging sa panalita at kaalaman. Tama. Kaya to si David ay mahusay madirma at mahusay magsalita. Amen. Thank you, Jesus. Lahat yun ay biyaya at kaloob ng Lord sa atin. Kaya mahusay tayo magsalita. Hallelujah. Thank you, Lord. Kahit bakwit-bakwit, Bisaya, basta mahusay. Sabi nga ng Panginoon eh. Matapos mag-usap, ayun, nag-usap dito si David dahil nga sumaskantyan si Yahweh, pati si Jonathan ay napaibig sa kanya. Pero hindi naman sila bading. Napaibig sa kanya kasi sumasa kanya nga si Yahweh. Na para daw sa pag-ibig sa sarili at sa na parang kapatid. Amen? 1 Samuel pa rin 18 verse 1 and 3. Matapos mag-usap sina Saul at David, ang kalooban ni Jonathan na anak ni Saul ay napalapit kay David. Hallelujah. Napamahal si David kay Jonathan tulad ng pagmamahal nito sa kanyang sarili. Hallelujah. Thank you, Lord. Dahil sa pagmamahal ni Jonathan kay David, isinumpa niya na sila ay magiging magkaibigan habang buhay. Hallelujah. Maging magkaibigan nga sila. Diba si Jonathan laging magawa ng paraan para maligtas siya sa tatay niya mismo. Praise God. Napakabuti din na anak nito si Jonathan. Hindi naman siya lumaban sa ama niyang si Saul kahit na alam niyang sala yung ginagawa. Pero sumunod siya. Parang nilinlang din niya itong tatay niya para maligtas si David na lingkod ng Diyos. Kaya napakabuti talaga ng Diyos. Hindi siya lumaban sa tatay niya pero sumunod siya sa Father God in Heaven. Amen? Kaya mahalaga itong alam natin itong Word of God para tayo. Katulad nito si Jonathan, gumawa tayo ng paraan sa mga kapatid, spiritually, na makapagligtas, hindi yung sulsulan ng sulsulan. At saka yung naghahari pa na doon sa gitna ng kawan, yung may dumating na pastol na katulad ni David, ay wala man lang Jonathan na nagtanggol, puro Saul. Kaya ang saya ng buhay. O, spiritual ang pinag-usapan natin dito mga kapatid. Ang nakakaunawa lang naman dito sa mga sitang to, kung espiritu ng Panginoon ang sa atin, espiritu ni David, munawaan natin to. Pero pag espiritu ni Saul yung sumas atin, ay hindi natin ito maintindihan. Hallelujah. Ibig sabihin marunong tayo kay Saul. Dahil ang karunungan nga, ang espiritu nga ay sa Panginoon. Na yun yung sumabaybay kay David kaya siya nagtagumpay. Amen. At tayo din naman sa panahon ito, tagumpay tayo kung espiritu nitong sumabaybay kay David, hindi yung espiritu na pumapasok doon kay Saul. Hallelujah. Verse 4, 20 pa din. And ito na hinanting na ni Saul si David.
Kaya naging kaibigan ni si Jonathan. May mission pala to si Jonathan sa buhay niya para siya maligtas. Hallelujah. Napakabuti talaga ng Diyos. Ano mga kapatid? Talagang laging may tao siyang ginagamit para, nabibingit talaga yung mga lingkod niya, pero may tao siyang ginagamit para mailigtas. Hallelujah. Pati nga uwak ginagamit niya para makapagligtas, ano mga kapatid. Pati nga asno ginamit niya, pinagsalita niya doon sa aklat ng bilang, ano, para maligtas si Balaam. Thank you, Lord. Hallelujah. Walang posible sa Panginoon. 1 Samuel pa din. 20 verse 1. Hallelujah. Si David ay tumakas sa nayot. Nasagwa pakinggan. Nakipagkita kay Jonathan, itinanong niya rito, ano ba ang nagawa kong masama? Ano ba ang kasalanan ko? At nais akong patayin ng iyong ama. Verse 9. Sinabi ni Jonathan, hindi mangyayari iyon. Sasabihin ko kung may masamang balak sa iyo ang aking ama. Ayan. Ito si Jonathan naging kasangkapan pa para maligtas si David. Hallelujah. Thank you, Jesus. Verse 13. Ito may, dahil sa pag-ibig to ni Jonathan kay David na parang magkapatid. Ito pang gumawa ng paraan para maligtas si David laban sa kanyang ama na si Saul. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kung galit, ipaalam ko sa iyo para maklayo ka pa, parusahan ako ni Yahweh kapag hindi ko ginawa ito. Patnubayan ka nawa ni Yahweh tulad ng pagpatnubay niya sa aking ama. Sabi ni Jonathan kay David, kung buhay pa ako sa araw na iyon, huwag mong kalimutan ang ating pangako sa isa't isa. Hallelujah. May mga tao ngayon sa panahon ito na magkaibigan ay katulad si Jonathan at si David. Kung ako na may patay na, huwag mo sanang pabayaan ang aking sambahayan kung dumating ang araw na lipulin ni Yahweh ang iyong mga kaaway. Ayun. Kasi nga, ito nga si Saul, itatay niya, paglipulin na daw yung ano. Kaya alam din naman ni David kung anong kahinatnan nung lumalaban sa mga lingkod ng Diyos. Hallelujah. Ito si David, si Jonathan, ang espiritu niya ay talagang ka-espiritu niya si David. Kahit natatay niya si Saul ay pinagtanggol pa rin niya si David. Kasi unawaan niya yung layunin ni Yahweh. Praise God. Napakabuti ng Diyos. Ano mga kapatid? Kaya ito ang gumawa ng paraan para maligtas nga si David sa tatay niya. Huwag mapatay ng tatay niya. Nagpangakuan pa sila. Amen. Praise God. Kaya nung panahon nga ni na isama na natin, isama sa outline ng kapatid ay napalala sa akin ng Diyos. Yun, nung pinarusahan na ng Diyos nga ito yung si Saul, pati si Jonathan nga ay na matay din. Ayan, kaya naman itong napursahan nga si Saul kasi nga ay hindi siya nakasunod kay Yahweh. Tapos napasama din naman ang anak niya si Jonathan na sinabi nga niya kung parusahan na daw yung anak kong siya nga daw ay kahit na malipol na siya parusahan ni Yahweh yung kalaban ni Jabez. Ay wag daw kalimutan yung kanyang sambayan o ang kanyang angkan. Kaya nga yung anak nitong si Mephibosheth ay niligtas ni David ng hari. Pag-aralan natin, sunod natin pagtitipon. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Ayun na, nagawang mabuti ito si Jonathan sa kay David kaya sa iniligtas niya. Praise God. 1 Samuel 15 verse 23, ang pagsuway sa kanya ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Ayan, tinakwil ni Yahweh bilang hari ito si Saul na si Samuel naman nagsabi sa kanya dito. Kasi nga hindi siya nakasunod. Ayun, yung pagsuway daw, kasinsama ng pangkukulam at ang tigasan ng ulo ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi pag matigas ang ulo mo, ikaw ang susunod. Diyos-Diyosan nga natin daw ang ating sarili. O diba, napakalinaw ng salita ng Lord. Hindi liborto ang pinag-usapan dito. Yung pagsunod at pagsuway ay may kaparusahan. Ayun, ang pagsuway daw kasinsama ng pangkukulam. Yung tigasan ng ulo ay tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hallelujah. Yung susundin mo ang sarili, hindi ka susunod kay Yahweh, itatakwil ka. Itinakwil mo siya. Kaya itatakwil ka rin niya. Itanakwil mo din kanyang salita. Pag hindi ka nakasunod. Hallelujah. Ay kung ikay pangaral pa, hindi mo namumuhay, parang maraming tinakwil yung salita ng Lord at ang iyong sarili. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ayun nga, naging kasalanan ni David, kaya siya nawala nga sa kaharian ng Diyos. Inalis siya ni Yahweh. Buti na lang to si Jonathan at si David, may sumpaan sila doon sa 1 Samuel 20 verse 13 hanggang 15. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ito si Jonathan, kahit ama niya si Saul, ay gumawa pa rin siya ng paraan para miligtas niya si David na lingkod ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Ang Diyos ay napakabuti. Yan, ito na nga, napursahan natin si Saul.
Nadadamay pati si Jonathan. Isipin mo yung paglabag sa Panginoon ay nadadamay pati mga anak, mga kapatid. Then dahil sa paglabag na yun ni King Saul, natanggal sa pag-hari, tinakwil na daw. 1 Samuel pati 28, 16 hanggang 19, sinabi ni Samuel, bakit nagtatanong ka pa sa akin, gayong tinakwil ka na ni Yahweh at siya'y kaaway mo na. Ayun, kaaway na yun. Kasi sinabi sa Samuel 15 verse 23. Kasi nga, hindi nga siyang kasunod. Hallelujah. Ayan ang katuparan ng inasabi niya sa iyo, inalis na sa iyo ang pagiging hari at binigay na kay David. Ayun, binigay na kay David. Malinaw. Hindi mo sinunod ang kanyang utos na lipulin ang mga Amalekita, kaya ginawa niya ito sa iyo. Ikaw at ang buong Israel ay ibigay na ni Yahweh sa kamay ng mga Pilisteo. Bukas ay ikaw at ang iyong mga anak ay mamamatay rin sapagkat niloob na ni Yahweh na mahulog kayo sa kamay ng mga Pilisteo. Niloob ni Yahweh kasi hindi ka nakasunod. Ganon katindi noon mga kapatid. Ngayon pa rin naman, hindi naman basta-basta saan papahamak tayo kasi nga hindi tayo nakasunod. So dahil mga bagay ang Lord, binibigyan pa rin tayo ng ulit-ulit na pagkakataon. Hallelujah. Thank you, Lord. Dahil nga sa ginawa ng Panginoong Jesus, doon lagi nakatingin ang Panginoon tagapamagitan sa ating mga kasalanan. Amen. Praise God. First Chronica 10 verse 2, si Saul at ang kanyang mga anak ay inabutan ng mga Pilisteo. Pinatay ng mga Pilisteo sina Jonathan, Abinadab at Melchizua, ang mga anak ni Saul. Ayun. Napahamak tuloy yung tatlong anak ng lalaki ni King Saul kasama si Jonathan na kaibigan David dahil hindi nga siya nakasunod. Ito wala naman tayong dito, yung binabalikan lang natin para maintindihan natin na dapat kung pinagharian tayo ng Lord, katulad nito paghari niya kay David ang ating maging humble tayo, maging humble at saka pag inalis na ng Panginoon, salamat sa Lord na pag inalis ka sa pahari niya, hindi ka na maalis kung nakasunod ka. Thank you, Jesus. At ito, Jonathan, mayroon din siyang papel na ginampanan, kaya pala siya nakapabilang doon. Ayun nga lang, pinausahan na nga, sabi nga niya doon sa 1 Samuel 20 verse 13-15. Nagagawa siya ng paraan para maligtas si David. O, gumawa nga talaga siya. Ayun, nung napursahan naman, sabi yung pursahan ng iyong makaaway. So, huwag daw kalimutan kanyang sambahayan. Praise God. Ayun. Kaya pinarusahan nga ni Yahweh yung kaaway ni David. O, ay, si Jonathan, kahit siya'y mabuti ang layunin niya at buti ang puso niya dahil ama niya si Saul, nadamay pa rin siya kasama sa naprusahan. Naalam na rin naman yung Jonathan. Praise God. Thank you, Jesus. Ayun, kaya magpaka-Jonathan tayo, mga kapatid. Huwag tayo makapag-Saul kahit natatay natin si Saul. Hallelujah. At saka kung ito man lahi ni Saul ang ating pinanggalingan. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa gitna ng iglesia, mayroon doon yung, kasi noon, yung pinipili ni Yahweh, mga kapatid, ay yung humble heart para pagharian. Para gawing hari. Ngayon, nipili yung humble heart para pagharian. Kabliktaran. Yung hari noon, pagharian ngayon. O kung humble heart tayo, pagharian tayo ngayon. So, pag pinagharian tayo, huwag tayo maging humble para huwag tayo maalis katulad ni Saul. Amen. Yes, thank you, Jesus. Second Chronica pa rin, 10 verse 13-14. Ito yung kanina. Namatay si Saul sapagkat hindi siya naging tapat kay Yahweh. Ayan, dahil sa galit at inggit na doon kay David, hindi siya naging tapat. Ay, si David na ay laging sinasamahan ni Yahweh. At sinuway niya ang kanyang mga utos. Sumangguni pa siya sa nakipag-usap sa espiritu ng namatay na. Ayun, yung binasa natin kanina. 1 Samuel 28 verse 16 hanggang 19. Kasi espiritu na doon si Samuel. Pero bubangon pa rin. Kinausap si David. Ang galing, mga kapatid. Thank you, Lord. Hallelujah. Napakabuti talaga ng Diyos. Ang dami natin matutunan dito sa mga karanasan ng ating mga ninuno na pinabasa natin. Mga kapatid. Verse 14, sa halip na kay Yahweh sangguni sa mga espiritu na namatay na. Sa halip na kay Yahweh, kaya siya pinatay ni Yahweh at ibinigay ang paghahari kay David na anak ni Kisi. Talagang pinapatay ni Yahweh, tagayaw sumunod, mga kapatid. Ayan. Ito nga din yung 2 King 19 verse 6. Ayan, sama na rin natin mga kapatid. Pangalawang hari, 19. Ito yung kwento tungkol kay yung lalait na si Sansikovit. Ayan. Yung sinabi ni Isaias sa mga ito, sabihin ninyo sa inyong hari na ipinasabi ni Yahweh na huwag siyang matakot sa mga panlalait ng hari ng Assyria. Magpadala si Yahweh ng masamang balita sa
hari ng Assyria, at ito'y babalik sa kanyang lupain at doon na siya ipapatay ni Yahweh. Ang masaklap pa din mga kapatid ay pinapatay ni Yahweh to Sennacherib sa sarili ng mga anak. Itong na rin natin mga kapatid. 2 Chronica 32 verse 19-20. Ito nangyari kay Sennacherib kasi lalait niya yung lingkod ni Yahweh. Yung talagang sadyang pinapatay ni Yahweh pagka hindi nakasunod. 2 Chronica 32 verse 19 hanggang 21. Ayun yung sinabi doon sa ikalawang hari 1967. Sabi niya pauwiin daw sa kanyang bayan at doon na siya ipapatay ni Yahweh. Ang masaklap, ito siya pinapatay ni Yahweh. Sinabi nila sa mga Diyos ng Jerusalem ay tulad lamang ng mga Diyos-Diyosan ng ibang bansa na gawa lamang ng kamay ng tao. Dahil dito nanalangin at humingi ng saklulo sa Diyos sina Haring Isikiya at propeta Isaya na anak ni Amos. Hallelujah. Ayan, ganun ang panlaban mga kapatid. Manalangin ka, tumingi ng tulong kay Yahweh. Hallelujah. Nagsugo si Yahweh ng isang anghel at pinatay nito ang mga pinuno at mga kawal ng Assyria. Kaya ang hari ng Assyria ay umuwi. Hiyang-hiya nang pumasok siya sa templo ng kanyang Diyos, pinatay siya sa saksak ng sarili niyang mga anak. Ganun siya pinapatay ng Diyos. Si Sennacherib na ayun nga sinabi niya dito sa binasa natin kaniklawang. At saka 2 Chronica pa rin 13 verse 20. Ito rin naman yung hari na ayaw sumunod kay Yahweh, hinayaan lang niya tapos pinatay. 2 Chronica 13 verse 20, sa pananahon ng paghahari ni Abias, si Abias naman dito, hindi na nakabawi si Jeroboam, anak ni Solomon, nagkasala na sila hanggang sa patayin siya ni Yahweh. Ayan ang saklap. Pag hindi nakasunod ay pinapatay. Salamat naman sa Lord na tayo buhay pa mga kapatid. Kahit hindi tayo nakasunod, buhay pa rin tayo kasi mahabagin ang Lord. Naantay pa rin yun, nibigyan pa rin tayo ng pagkakataon na sumunod na mga kapatid. Yung kapurusahan ay bukas na lang, sabi doon sa Exodus 9 verse 5. Tinakda doon niya bukas. Ay kailangan ngayon pa lang mga kapatid ay sumunod na tayo at yung bukas na yun ay baka mamaya ay ang Diyos nandoon pa rin. Ay tayo ang nawala na pala doon, mga kapatid. Ay, kaya mag-isip-isip din at sumunod na para wag mapatay. Thank you Lord. Tunay naman talaga yung mga pinag-aralan natin. Laging ganun mga kapatid. Kaya may natutunan tayo dito. Kung susunod tayo ngayon na, sabi nga doon sa 2 Corinthians 6 verse 1 and 2 na pinag-aralan na yun natin mga kapatid. Ngayon na yung pagtanggap at pagsunod sa Panginoon, hindi bukas kasi. Ang Diyos ay laging hindi nauubos ang bukas ng Lord, pero yung bukas natin na may tapos. Kaya kailangan sumunod tayo ngayon na, now na. Mga kapatid, pag narinig natin to para kung ano man, edi uwi tayo sa bukal, hindi sa kanal, mga kapatid. Praise God. Ayun, at dito tayo magtatapos. Nagtagumpay si David kasi sumasa kanya si Yahweh, mahusay sa magsalita, mahusay na mandirigma, hallelujah, magandang lalaki, isipin mo yun. At sumasa kanya si Yahweh, mahusay pa siyang tumugtog. Kaya sa nagtagumpay at pinagtanggol pa siya ni Jonathan laban doon sa tatay kasi nga si David ay sumasa kanya si Yahweh. Amen. Praise God. Kaya itong pagsikapan natin, dapat lagi sumasa atin si Yahweh, hindi si Yawa. Mga kapatid. Praise God. At dito tayo magtatapos. Basahin na natin yung pinagsimulan natin kanina. Amen. Ang saya-saya. Lahat ng ating mga ginagawa, magsimula tayo sa Lord at magtapos tayo sa Lord. Huwag kay grim, Lord. Paulit-ulit. Thank you, Jesus. Ayun mga kapatid. Dito tayo magtatapos. Verse Samuel 16 verse 18, sa mga lingkod na naroon ang nagsabi, si JC na isang taga Bethlehem ay may isang anak na magaling tumugtog. Hallelujah. Siya po ay matapang na mandirigma. Matapang na mandirigma. Mahusay magsalita at magandang lalaki na sa kanya si Yahweh. Kaya nagtagumpay si David kasi mahusay sa magsalita. Sumas kanya si Yahweh kaya sa nagtagumpay. Kaya mga kapatid, itong ating pagsikapan. Dapat bawat ginagawa natin, pagdigma natin dito sa daigdig na ito, may mga gulayat tayong harap, mayroon mga sakit na salot, na yan nga, yung CB na yan mga kapatid. Malinaw ang salita ng Lord, may kalaban tayo, kaya kailangan lagi sumasa atin si Yahweh. Praise God. Hallelujah. May matutunan tayo dito mga kapatid para tayo ay tumatag lalo dito sa paglaban natin na ito. Thank you Father God in heaven, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Amen. Glory to God. Thank you Jesus.